Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Yun ay o ito ay nakakadismaya. It is disappointing. Yun ay o ito ay di kapani-paniwala. It is disbelieving. Yun ay o ito ay nakabaklas o kaya nakakalas. It is dismantled. Yun ay o ito ay nakakaasiwa. It is displeasing. Yun ay o ito ay nakabaluktot o kaya nakapilipit. It is distorted. Yun ay o ito ay nakakabahala. It is disturbing. Yun ay o ito ay nakakabagabag. It is distressing. Sumunod po. Yun ay o ito ay kawalan ng dangal. It is disgraceful. Yun ay o ito ay nakakagambala. It is distracting. Yun ay o ito ay masalimuot. It is discursive. Yun ay o ito ay walang pakundangan. It is dissolute. Yun ay o ito ay disfigurado. It is disfigured. Yun ay o ito ay nakakapanghina ng loob. It is discouraging. At ang pinakahuli po ay yun ay o ito ay masama ang reputasyon. It is disreputable. Okay po? So yung it po dyan, yan po yung yun o ito. Na ang itinuturo po natin ay maaaring bagay o kaya isang sitwasyon. Okay? Hindi po tao. Okay? Tatandaan nyo. Bagay o sitwasyon. Okay po? O kaya pangyayari. Yan. Bali po, kung mapapansin nyo, ang ginamit ko po ay is para i-partner po sa it. Kasi po, ang is po, ang linking verb na is ay maaaring i-partner sa it. Kasi ang is po ay pang-isahan. At ang itinuturo ko po gamit ang it ay bagay o sitwasyon na isa lang po ang bilang. Okay? At ang is nga pala po, pag ginamit nyo, ay sinasabi po nito na pang ngayon po yung ating pinag-uusapan. Na halimbawa po, meron pong bagay akong inilalarawan at sinasabi ko po na yung bagay na yon ay nakabaluktot. Okay? Pag ginamit ko po ay is, ang sinasabi ko po ng eksaktong-eksakto ay ito po. Yun ay nakabaluktot ngayon. Okay? Na ang ibig ko sabihin sa ngayon ay kapag tiningnan nyo po yung bakal na itinuturo ko po gamit yung iyon o ito ay makikita nyo nakabaluktot. Okay? Pero oras po na ang gamitin nyo po ay was, yung W-A-S. Ha? Na ang ibig sabihin ng was po ay pang-isahan din na bilang na maaaring i-partner po sa it. Kasi ang it po ay pang-isahan. Ang sinasabi mo naman po ng was ay pang noon. Okay? So pag ang ginamit ko po ay it was distorted, ibig sabihin, yun ay o ito ay nakabaluktot o nakapilipit noon. Noon yun, nakabaluktot. Pero pag tinignan nyo na po ngayon, hindi na siya nakabaluktot. So yan po ang kaibahan din ng is at saka was. Okay, kung gusto nyo gamitin yung was, pang noon po yan. Okay po? At oras po na itong yun o ito ay tinranslate nyo bilang it, ibig sabihin, isa lang pong bagay o meron po kayong sitwasyon na itinuturo. Okay po? Na pang-isahan lang ang bilang niyan. Okay? Yang it. Okay? Tapos ito pong gusto ko po talaga ituro sa inyo ay tandaan nyo na po itong mga salitang ang
ang iniuuna po natin ay itong this, itong DIS. Kasi kung mapapansin nyo, itong mga Tagalog na salita natin dito sa listahan, mga gamit na gamit. At para ma-English nyo po yan ng tama, kailangan tandaan nyo po ito, itong mga salita po natin na may this. Na ginagamit po natin yan na panglarawan. Ito po mga ibinigay ko sa inyo, panglarawan. Na kapag in-English nyo po yung panglarawan, adjectives po ang tawag doon. Okay? Meron po tayong inilalarawan na sitwasyon o bagay. Okay po? So makikitandaan po ito, itong disappointing, hanggang dito sa distressing, at ito pong disgraceful hanggang sa disreputable. Okay? At saka tinuruan ko na po agad kayo makagawa ng mensahe. Gamit lang po ang simpleng pattern. Gamit ang it, is, plus ito pong mga adjectives natin na may prefix this. Ibig sabihin ng prefix, yung this po natin ay dapat yung ilalagay sa unahan. So kung mapapansin nyo, puro nasa unahan yan. Okay? So sana makikipag-aralan po ng mahusay itong ating aralin ngayon kasi kung mapapansin nyo, yung mga Tagalog na salita natin dito na panglarawan ay gamit na gamit. At para makapag-English na rin po agad kayo. Okay po? Maraming salamat po.